Late tayo nagising. 7:30 na. Late na kasi tayo natulog kagabi. Liligo muna tayo bago simulan ng ating umaga. Flex muna ng muscle, bro. Peace out. Bago nga pala ako maligo, ay tinanggal ko muna yung cover ng higaan ko. Naalala ko, linggo nga pala at araw ngayon ng pagpapalaba. Once a week lang kasi ang schedule namin sa pagpapalaba ng cover sa aming mga higaan. Isa lang kasi yung naka-assign na laundryman dito sa site namin. Kaya ang ginawa ng management dito ay binigyan ng schedule ang bawat kwarto para hindi masyadong mahirapan yung laundryman at maging tulong na rin sa kanya. Eto nga pala at lumabas muna ako. Kaso napansin ko napakatahimik ng lugar at wala man lang katao-tao. Late na rin kasi ako nagising. Yung iba ay busy na sa kanilang mga trabaho samantalang ako kagigising lang. Kaya nga yan at naligo na ako. Nagbihis na rin ako. Sa totoo lang ay wala naman akong oras ng pasok dito. Kahit nga na mag-stay ako sa loob ng kwarto ko ng isang buong araw ay walang makikialam sa akin at walang problema sa kanila. Standby driver kasi ako dito sa loob ng site. At nagkakaroon lang ako ng trabaho kapag merong emergency. Pero syempre, ayoko naman ma-stuck dito sa loob ng kwarto ko kaya lumalabas ako para makipaghalubilo sa ibang empleyado dito sa loob at para libangin na rin ang sarili sa labas. Kaya nga madalas nakikita nyo sa video ko na tinutulungan ko yung safety man sa trabaho niya. Pakikisama na rin bilang isang nagtatrabaho dito sa loob ng site. Hindi rin kasi ako sanay nung wala akong ginagawa. Maya-maya nga ilalabas na ako para pumunta sa tea room at kumuha ng kape. Dito nga pala namin nilalagay yung laundry bag sa tapat ng kwarto. Mamaya ay kukunin niya ng room boy at ibabalik kapag tapos ng labahan. Eto nga, nandito na tayo sa tea room. Kukuha muna tayo ng kape. Maaga pa naman. Maaga pa yan para sa akin pero late din sa iba. Buti nga lang ang mga tao dito hindi nakikialam sa kung anong trabaho ko. Sa Pilipinas mo to gawin? Diyos ko po, baka tanggal ka kagad. Tara na at magkape muna tayo. Maya-maya ay pupunta na ako sa clinic para kausapin yung medic. Bukas kasi mag-i-start yung audit dito sa loob ng site namin. Ngayong araw pupunta ako sa clinic. Kakausapin ko yung medic kung ano yung mga dapat namin gawin. Mag-double check na rin kung ano yung mga dokumento namin na malapit nang ma-expired. Bali magiging 5 araw pala ang aabuti ng audit namin. Madugo-dugo na namang trabaho to. Maraming mga dokumento na dapat updated. Eto nga, nandito na ako sa clinic. Kinakausap ko yung medico kung may mga dapat pa ba kaming gawin o may mga kulang pa kaming dokumento. Yung audit kasi ay more on documents lang sila nakapokus. Pero syempre may mga tanong sila na dapat mong sagutin. Sabi nga ng medico ay ni-update na daw niya lahat at okay na. Huwag na daw ako mag-alala. Ang kailangan ko na lang daw gawin ay i-check yung ambulance ko, linisin, at tingnan kung may mga expired na items dun sa loob. Kaya tara, puntahan na natin yung ambulance. Ngayon, pupunta na ako sa ambulance ko para i-check kung okay naman lahat, kung may mga expired bang mga items sa loob, at para linisin na rin, para at least pagdating ng auditor makita niya na maayos yung ambulansya natin, presentable at malinis. Eto at nandito na tayo sa ambulance ko. Uumpisahan ko nang mag-check at pagkatapos ililinisin ko na din. Saglit lang to at napaka-basic lang nito sa akin. Ito nga at natapos na tayo. Maya-maya ay pupunta na tayo sa kantin. Kailangan kasi natin kumuha ng pagkain. 11:45 kasi atin kami ng meeting. Daily kasi yung meeting dito. Pinag-uusapan nila yung update dito sa site, kung ano yung mga nagiging problema at para masolusyonan na din. 11 na, samahan niyo muna akong kumuha ng pagkain. Parcel lang tayo. Sa kwarto na tayo kakain mamaya. At eto nga, malapit na ako sa kantin. Tara, samahan niyo ako. Tingnan natin kung ano yung pagkain sa loob. So, yung pagkain natin, merong malaking isda. May lasagna, vegetable. May baka. Meron ding manok at kanin. Kuha na tayo. Bro, you give me a rice. Also, put some beef and chicken. Beef and chicken? Yeah. Also beef, yeah, beef. And put some vegetable bro.
Hindi na. Thank you so much, bro. Eto, at pabalik na ako sa kwarto ko para ilagay yung pagkain ko. Mamaya na ako kakain, may meeting pa kasi. Katatapos lang pala ng meeting namin at kakain na rin ako. Samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkain natin. Yung isang damakmak na rice, carrots ulit, tapos broccoli. Meron tayong chicken at beef. Siyempre meron din tayong prutas. Kasama yan tuwing kumakain tayo. Kaya tara na, kain na. Isishare ko lang din pala. Dito sa pinapasukan ko, dito sa site namin, halos dito lahat libre. Tulad sa pagkain, libre din. Maglo-laundry ng damit mo, libre din. Kaya wala ka nang hahanapin iba, talagang literal tatambay ka lang. Pero syempre kahit pa paano maghahanap ka ng ibang paraan para malibang ka, di ba? Kasi mahirap din na wala kang ginagawa, sobra. Nakakapraning. Kaya ang ginagawa ko, kapag tinawag ako ng safety man at may pinagawa siya sa akin, mga basic lang naman, mag-encode ka lang naman, magko-close ka lang naman ng mga permit. Tinutulungan ko na rin siya, at least kahit pa paano, nalilibang yung isip ko. Kasi ang hirap. Napakahirap magtrabaho sa loob ng desierto, kung alam nyo lang. Hindi ka makalabas, hindi ka malang makapunta sa mga mall, wala kang makitang iba. Kahit nga puno, wala. Puro buhangin at bato lang, araw-araw makikita mo. Para sa akin, para kaming preso na na sumasahod. Yun lang. Sabi ng iba, trabaho dito ng tamad. Pero wala akong magagawa. Kasi ito yung trabaho ko eh. Tapos pa lang kumain, babalik ako sa office. Ang safety man, may mga i-utos kasi sa akin. May mga permits ulit na i-encode ko. At may mga report na dapat i-close. Kaya paano? Sa next video na lang ulit. Kita kits. Bye bye.